Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Binibini Maricel Sumipa. Ngayong araw ay ating pag-uusapan kung ano nga ba ang mga dapat isaalang-alang sa pagsulat ng balita. Kung ako ay isang mamamahayag, maraming mahalagang bagay ang dapat isaalang-alang sa pagsulat ng balita upang matiyak na ito ay tumpak, makabuluhan at kapaki-pakinabang sa publiko. Narito ang mga dapat isaalang-alang sa pagsulat ng balita. Una, makatotohanan at katumpakan. Siguraduhing beripikado ang mga impormasyon, iwasan ang haka-haka o chismis. Sa pagsulat ng balita, kailangan na iwasan ang halong chismis o haka-haka. Alam mo kung bakit? Dahil yun ang dahilan upang matakpan ang totoong impormasyon. Pangalawa, kawastuhan ng wika. Gumamit ng malinaw at wastong gramatika. Iwasan ang malalim na jargon, gawing madaling maunawaan ng karaniwang mambabasa. Pangatlo, balanseng pagsulat. Ipakita ang lahat ng panig ng isyu. Iwasan ang pagkiling o bias, maging objektibo. Pang-apat, kahalagahan ng paksa. Pumili ng paksang may malaking epekto sa lipunan. Isaalang-alang kung ito ay makabuluhan sa mga mambabasa. Panglima, kaayusan ng balita. Unahin ang pinakamahalagang impormasyon. Sumunod ang mga detalye o paggalang sa etika ng pamamahayag. Igalang ang privacy ng mga tao. Iwasan ang paninirang puri o paglalathala ng mapanirang impormasyon. Magiging responsable sa paggamit ng mga larawan. Pangpito, pagiging napapanahon. Siguraduhing aktual at kasalukuyan ang balita. Iwasan ang pag-uulat ng laos o hindi na relevant na impormasyon. Pangwalo, pumukaw damdaming pamagat. Gumamit ng makatawag pansing headline na hindi sensationalize. Sa madaling sabi, ang isang mamamahayag ay may tungkuling maghatid ng makatotohanan, patas at makabuluhang impormasyon sa publiko.